Good morning, Iloilo! Maayong aga, Panay! Welcome sa Connect Kids TV! Sa diin ng tingog sang kabataan, ang bida! Ini ang pinakabago nga programa nga malato ninyo kada Sabado, 9 a.m. diri lang sa Panay Broadband kag Buena Vista Cable TV. Through sa aton nga local TV channel and Facebook pages. I am Yumigo Earl. And I am your amiga, Micaela. Connect Kids TV is a show where we, the kids and the youth, take the lead and our community takes the center stage. Kamusta, amigo Earl? Kagsas namon ng mga estudyante. Kamusta ang inyong mga studies? Good luck it. And let's continue to make our parents proud para happy gid sila. Subong nga Sabado, og di nyo kami liwat. Agad mag-learn, nag-inspire as we share with you some stories and informative insights. Through Panay Broadband and Buena Vista Cable's partnership with Iloilo Gateway Hotel and Suites, exclusively managed by Minds Park. We aren't just student journalists. Now we're here at the next generation of storytellers. This is Connect Kids TV, powered by Panay Broadband and Buena Vista Cable TV. Connect kita! Migo Earl, subong nga bulan aton man gali gina-observe ang National Rabies Awareness Month. Exactly! Kagampamangkot ko subong sa imong miga Micaela. Nakaagi ka na kagat sang imong pet? Thank God nga wala gid ako nakaagi kagat sang ido or pet mix. Kaya ang pet namon nga si Sky, she's very nice and not aggressive. Kakalalbaan ko magamo sinabi bala? Napamangkot ko ikaw because about sa Animal Bites, ang atong feature story subong nga second episode sa Connect Kids TV. Kabala Migo Earl, nga sa bilog nga Pilipinas, padayon na nagasaka ang animal bite cases. Tuod ka, Miga Micaela? Yes, Migo Earl. Kabala Migo Earl, nga sa Antique may isa nga nadulaan gid sang kabuhi tungod sa dog bite. Kabalo pagid bala Migo Earl, nga nagasaka na masobra 26,000 ang animal bite cases for 2025 sa Antique halin sa 23,500 sa year 2024. Sandig sa impormasyon, Miga Micaela, sa Antique, out of 41,033 na dog population, about 17,700 lang nabakunahan. From January to December 2025, kag diri magasulod ang aton nga second topic para sa second episode sang Connect Kids TV. Sa aton nga pagbalik, bantayan ang mga istorya nga aton iga-share sa mga migo kag miga nga nagalantaw subong. Bantayan man ang mga bisita nga magahatag sa aton sang mga importante nga impormasyon. Tutok lang sa Connect Kids TV, powered by Panay Broadband and Buena Vista Cable TV. Connect kita! Connect kita sa mas dasi, mas kalidad, kag mas masaligan. Panay Broadband has the perfect plan for you. Enjoy seamless browsing, streaming, and gaming with our high-speed internet plans. Get the best of both worlds, high-speed internet plus cable TV entertainment. Contact us now. Like and follow Panay Broadband Facebook page or call 0919-079-8879. Welcome back sa Connect Kids TV! Migo Earl, rabies is a serious disease that people and animals can get from infected animals. Ang pamangkot, paano ini malikawan kag ano ang dapat ubrahon kung nakagat kita sang sapat o kung aton mismo nga mga pets? Amo ini ang i-share sang aton mga bisita. Ngayon paayo ta nga mag-invite sang mga bisita maka-share about rabies and its dangers, and ano ang himuon kung makagat sang aton nga pets. Kag pati man ang campaign sang gobyerno subong nga tuig. Istoryahan man kita ni Sir Norbert Wakay nga isa sa mga Buena Vista Cable staff sa iya experience matapos madulaan sang bata matapos makagat sang ilang mismo nga puppy. Kauna sa madumduman ko kunas may balay kang nagmuno lang ang bata masubanga
para basi na kagat kabata ang kaayam ang sipoy. Kaya hambal na ginay daw nagtiangak kina naghibi kuno nga bata pag ano pero usisa ko sa mga lima basi gitugruan na bala ka tinapay or ano napakadun ang tong tutoy kag daw na kagat lang guro sa lima o sa tudlo pero after to ura to mga prepalaksis sabi mo ura mapa-inject kag nagligad ang November to mo November, December, January, February, March na epekto na dogin trangkaso. So gindara naman to sa may Medicare Hospital kay ti bata ko mo 3 years old pa lang tana. After ka mga 3 days naobserbaran naman kag ni Doc Tagdi tay tana katuwakan nga doktor mo. Dog kahadlok sa tubig, kahadlok mag-inom kang mga bisan soft drinks kag hindi ta na magkaon kang mga may sabaw-sabaw lang taw mo to gin forward diya sa may SMGH akin nga doktor ko to si Doc Aquines ang bali doc na i-prophylaxis nangayo ta na kang ano kang waiver kanakan nga ma-produce kami ka anti-rabies sabi na i-inject ka na ginpagtulak ko kay Doc Tumugan amo to nga ginprovidean kami daw sa kabaya lang to ag i-obserbaran ina ko makalampas ko na kang 72 hours ma-forward kami sa Lilo garing after daw ra gito makalampas kang ka ano 24 hours gani Pagkagat kang ayam sa bata mo, pera ka adlaw ko hindara sa ospital. lawid mga 4 months Tapos, 4 months pa mag occur ang sintomas kay ti ang binaken gani kato nga trangkaso lang dogin trangkaso lang sana pero ginugasan mo to. ginugasan namon ginhabunan kang bar nga barita tapos ginugasan amo to ang akin nga una ano kung kubasi kung amo la to ang basi kung na ano lang bla na gamay lang nga hindi makita mong sa limat simpre bata tanak ura man tanat pilas hindi namon ma-detect kung rabies gid man gani sa symptoms nga amo ko to na matud-an ni Doc Aquines nga amo to kagang natabo ka to ang sa SMGH rin na gawild nga di rin mag-inom ka ano so ang tubig kra nga kakita kang tubig gahadlok ta na so nag-verify si Doc Aquines nga epektor ni rabies so gina-isolate kami kato dito kami sa punta-punta gin isolate kami sa ibang mga pasyente kag kami ni Mrs. gin pamangkot kami kung sino gid ang mabantay abi di ako lang makatulong ako nga ako na lang ang mabantay kay si Mrs. ano sa mga bulong la sa gwa kay gina delikado ra kung pati kamo tanan maapektado kag after katong napatay ta na within 24 hours mong ra na gid matabangi nagpranggit man ang mga ko so ang panugyanan nakon kra kung amuran na may natabo nga mo karan ang self awareness gid nga bad tulag sa pinakamarapit nga hospital magpa-inject kag obserbaran gid kuno daad kra ng ayam within 7 days kaya amura ang sala na kato kay sa kaagad ko man gin ano ko tong ayam mong gin pakdol so napatay to so ura to maobserbaran kung mangluya ka ng ayam nga ran within 7 days may rabies siya sa mga gnikanan dapat nga aware gid ang mga kabataan nga ipa-inject gid kag patigayuno ng obserbasyon sa within 7 days to 7 months to 7 years mura kuno ang
awareness. Grabe kid kasubo ang istorya ni Sir Bert Wakay, Miko Earl. Kung may na-learn man ako subong, amo ang dapat mangin alert sa pagkadto sa mga hospital agud magpa-anti-vaccine. Sakto kagid mi kami kaala. Sa aton nga pagbalik, bantayan ang pagpahatag sa aton sang Antique Provincial Veterinary Office Public Health Division about sa aton nga topic subong. Tutok lang sa Connect Kids TV, powered by Panay Broadband Digital Cable TV. Connect kita! Panay Broadband, PCA TV, 30 years na kita, let's go! Sa bahay, sa school, sa barkada online, sa work from bahay, klaro tanan all the time. Ilonggo Antikeno, sabay-sabay kita. Sa bawat likag tawag, connect kita. Sa adlaw-adlaw nga gamit, wala sing palya, klaro ang tunog, klaro ang saya. Panay broadband ang kauban mo diri. Connection nga masaligan, adlaw kag gabi. Mas tasig, mas masaligan, Mas klaro nga koneksyon. Sa adlaw-adlaw nga galaw ta, kami ang partner sa komunikasyon. Connect kita sa pamilya kag komunidad. Connect kita sa dreams kag future nga bright. Negosyo connect, edu connect, Panay Broadband, PCA TV. Kami ang connect mo correct. Streaming kag gaming, klase online, meetings kag negosyo, klaro all the time. from langsod hasta barangay, abot gid kami, sa bilis kag klaridad, sigurado gid diri. Para sa kabataan, pamilya kag trabaho, koneksyon nga ligon, amo ang pangako. Sa teknolohiya nga, padayon na gadako, Panay broadband ang upod mo, pirmi sa unahan mo. mas dasig, mas masaligan. Kalidad nga internet, tatlong dekada nga serbisyo para sa pamilya, edu kag negosyo, solid set. Connect kita sa pamilya kag komunidad. Connect kita sa dreams kag future nga bright. Negosyo connect, edu connect, Panay Broadband, PCA TV. Kami ang connect mo correct. 30 years na kita, padayon sa serbisyo, Ilonggo Antikeno. Connect kita sa progreso. Connect kita sa pamilya kag komunidad. Connect kita sa kinabukasan nga mas tasig, mas klaro, mas solid. Negosyo connect, edu connect, Panay Broadband, PCA TV. 30 years na kita, connect kita sa tanan. Buena Vista Cable TV, Panay Broadband. Ma-inform kita, babies, kin-interview kay Provincial Veterinary Office Public Health Division Chief Dr. Marco Rafael Ardamil agud mag-explain sa aton kung ano ang ginatawag na rabies, paano ini makasulod sa lawas sang isa ka tawo kag kung paano ini malikawan. Mayad nga adlaw mga kasimanwa, kaimaw natin sa tilad si Dr. Marco Rafael Ardamil nga mag-explain kung anong ginatawag nga rabies kag paano ini makasilod sa lawas ang isa ka tawo and kung paano ini malikawan. So, Doc, ano ginang ginatawag nga rabies? So ang rabies ang isa ka sakit nga makamamatay sa taho kag iban pa nga sapat nga makonsider naton nga mammals, no. It means ang mga pareho sa mga ido, mga baboy, baka, no, sila ni ang mga maapektuhan sa amo ni nga sakit. So ini nga sakit ginadala ni sang ginatawag nga virus, no, rabies virus. Nagakatabo is ang pasyente nga mahalitan sang rabies, bali daw mabuang siya, may ginatawag kita nga ayam nga buang, then amo man sa taho, considered man nga daw nagabuang, nagahallucinate, kag eventually ang pinakasubo nga kamatuoran sa rabies, kung ma-diagnose ikaw nga may rabies ka na,
wala na sang bulong kag maghatag na lang sang taning ang doktor kaamuman ang sa aton kasapatan kay hindi gid siya wala gid sang bulong no kung ikaw ma-confirm nga rabid na. So makamamatay nga sakit ni sang taho kag sang sapat. So, Doc, paano makuha ang rabies? Ang rabies gina-transfer no paagi sa laway. So since laway 98% sang mga kaso sang rabies sa taho is dala sang kagat sang ido. Ang 2% sina is ang kuring and mga isolated case lang nga may nakagat halin sa amo or sa bats no nga hindi pa man gid maklaro, but ang pinaka-importante nga ang datos sa Pilipinas 98% is kagat halin sa ido nga buang. So ang ido nga buang nagalaway kay amo na ang nature sang sakit nga rabies, kay amo man ni ang nature kung paano mag-transfer ang ini nga sakit paagi sa laway. So kay ang ido ang pagkagat or ang baba niya amo ni ang very important nga parte sang lawas niya. Kung magkaon, siyempre baba, no? Kung may kuhaon siya, kung may uyatan siya, baba ang ginagamit. And especially, kung medyo na-threaten siya, no? Or defensive mechanism niya, paagi sa baba kag sa bangkil, di ba? Kung mag-away sila, nagangiritanay sila, no? Kay ti amo na ang gusto nila nga mas maisog ko. Kag defensive mechanism nga mga gatgid. So, since kalabanan sa aton nakasagot sang mga ido, so kung in case nga rabid, wala kita kabalo nga ang ido naton is rabid, ang ginasiling na unprovoked, wala asang rason nga eventually mga gat na lang ang ido. So amo na ang isa ka parameters naton nga ma-considered, uy, basi suspect sang rabies ang ido. So ang rabid no usually magamito naton ang term nga rabid nga sapat. Usually sa sapat lang na kay unusual kita encounter nga rabid nga taho. Only kung ma-confirm siya. So from the term or the word itself as rabies no that's a verb description nga ang isa ka sapat is may infection nga rabies. So as aton nga local nga dialect, usually masiling naton that is ido nga buang or sa karaya ayam umang no. Amo na ang isa ka masiling naton, uy, kung nagbuang ang isa ka ido, most probably higher chance nga tungod na asang rabies. So that's why rabid dog. Iklaro ko lang no, hindi tanan nga ido no, considering 98% ang kaso sa human halin sa ido. Kung nabatang ido or bisan ang makita natin ido, hindi inherent nga may rabies sila. Only maka-acquire lang sang rabies ang isa ka ido kung makagat man siya sang rabid na nga ido. Kag pag ina nga virus magkadto sa utok kag mag-inflame sang utok no. So that's why daw gabuang siya, nagahalusinate, nagalaway kay ti amo na ang kung paano siya magwa. Kag kung makakagat siya paagi sa laway, so makapenetrate na ang virus sa pilas sa kagat niya, considering bata no, nakagat sa tiil. Now ang uniqueness ng virus nga rabies, wala siya nagaagi sa ugat sang dugo. Dito siya nagaagi sa ugat nga ginatawag naton nerve. That's why kung makagat ang isa ka bata nga ang isa ka suspect or positive rabid ang ido, eventually kung ma-treat lang ang wound, nagaayo ang wound. But we don't know nga ang rabies virus gali nagaamat-amat sa pagkanto sa utok. During that time, wala kita sa makita nga senyales or sakit sa pasyente. So amo na no, ang pagsaka sang virus halin sa kingkadtan pagkanto sa utok, depende sa factor. That's why kung kaisa
mas layo sa utok, mas dugay ang pagsaka. Mas lapit sa utok, mas delikado ang pasyente. No, amo na ang gina-assess ang mga nurse naton kung ano nga bulong ang gamiton. Now, may mga cases kita nga 2 months halin sa pagkagat, nagmanifest nga nagbuang siya, then nagdiagnose nga rabies, then napatay. May iba 3 months, 5 months, even 1 year. May mga record kita sa human nga case nga gikagat siya 1 year before, kag subong lang nagmanifest. That's amo gani na ang sitwasyon nga wala samtang nagasaka ang rabies sa utok, sa ido man o sa taho, wala ka sang makita nga senyales until nga mag-ara na sa utok niya, no, ang rabies, ido man o taho, so mabanog, mahubag or ma-inflame ang utok, so masakit ang ulo kung kaisa may ginatawag mga daw gapangluya lang ang pasyente, no. May kaisa sa sapat makita naton aggressiveness naman ang mga senyales, no. So amo na kung makita na ang mga senyales o mga clinical signs nga ginatawag, kag especially nga laboratory test through saliva sa tao nga side, kag mag-positive, amo na ang masilig naton nga hindi na gid siya matap na. Wala na, batunon na lang kung kaisa sang pamilya, sang pasyente nga may taning na lang ang pasyente nga rabid na. Sa side sang mga kasapatan, only ba-diagnose ang ido kung mapatay na kay kuhaon ang brain tissue niya kag i-test sa rabies. So that's the time ma-confirm naton nga rabid gali ang amo nga ido. The bad news is rabies is 100% fatal, but the rabies is 100% preventable. Every September 28 ang World Rabies Day, no, nga sa amunang adlaw na discover ang paghimo sa rabies vaccine, which is ang halin sa rabies vaccine, so naka-develop man ang mga doktor o mga expert, no, sa sakit sang taho kag even sa sakit sa mga kasapatan, ang pamaagi sa bakuna nga ma-prevent man ang ibang nga sakit. So pasalamat kita nga sa tungod sa rabies na discover ang vaccine. So once makagat ang isa ka taho or ang ido man nga wala pa nakalambot ang rabies sa utok, pwede pa naton ma-reverse ang sitwasyon paagi sa pagbakuna. Sa pagbakuna, samtang nagabiyahe pa ang virus pakadto sa utok halin sa ginkagat, kung mabakunahan ang pasyente, makahimo pa siya sang antibodies kag amo to ang mapatay sa rabies virus kung diin man siya sa parte sang lawas. Actually, sa amon diri sa Provet kay amo man na amon obligasyon, no. Usual part of our activity is anti-rabies vaccination, no. However, in consonance with the Rabies Awareness Month kag advocacy of the national government to intensify ang awareness sa rabies, we participate sa nationwide campaign for rabies vaccination, which is usual nato nga ginahimo. And kung gusto nyo nga pabakunahan nyo ang inyong mga fur babies, mga ido, kadto lang kamo sa opisina, sa malapit opisina sa provincial office. Actually sa Antique, ang veterinary office is sa province lang kami. But pwede kamo makadto man sa Municipal Agriculture Office and mag-inquire kung may availability of rabies vaccine sa mga lugar. And another activity nga ginapasanyog is ang pagkapon, no. One of the effective way to manage ang rabies infection long-term solution is to control ang pagdamo sa mga ido, especially mga unwanted mga fur babies or mga stray dogs, no. So para hindi na sila magdamo, we offer mga kapon services, no. Kapon sa lalaki, posible kapon man or space sa babae. Sa San Jose de Buena Vista Antique, may schedule kita nga free mass kapon sa maabot nga
Marso 16, no? Makig-angat lang sa munisipyo sa San Jose. So, ang mga na-mention mo, Doc, nga mga vaccination, yun yung activity, tanan dya free? Yes, oo. Ang part of the programs and services of Provincial Veterinary Office is rabies vaccination. So, ang ginahimo, as long as madala lang nila ang mga ido nila or kuring sa opisina, so gina-administeran lang sang rabies vaccine for free. So may mga activity makita ang mass rabies vaccination sa barangay, no? That if ang isa ka barangay mag-request sa amon or ang munisipyo to mag-conduct sa rabies vaccination, either ang ginagamit is ang stock sa munisipyo nga rabies vaccine nila or sa amon. Then the big contribution naman actually is manpower. We have a number of vaccinator which is more limited sa Banwa to facilitate ang mass vaccination through house-to-house vaccination. Hindi stationary but house-to-house, no? Somehow that's a very effective way mag-increase ang vaccination number sa barangay. But ang challenge is makadto kami sa balay pero ang tagiya mismo hindi man mauyatan ang ido. So failure kung kaisa ang amon nga intention. Number one, why is it nga bakunahan ang ido? It's because protection sang ido para sa rabies. Number two, protection sang household tag-iya, especially mga kabataan nga wala kalabanan is ang pag-threat nila sa mga ido is family member, kahampang, no, which is exposed sila. So protection, no, sang pamilya, no, sang taho, sang komodidad, no, sa rabies vaccine kay 98% ka ni halin sa ido. Ang pangatlong rason nga kinahanglan bakunahan ang mga ido because amo na ang nakabutang sa layi, the Anti-Rabies Act of the Philippines, nga kung ikaw magpanag-iya sang ido, kinahanglan iparehistro mo kag bakunahan sang anti-rabies vaccine ang imo nga ido. And to own a pet dog is not a right but is a privilege. You can own a pet dog only kung masarangan mo magsagod. I-emphasize na guro ang ginatawag nga responsible pet ownership, no? Actually, ang trending subong is ginahimo na nga baby or member of family ang mga fur babies nato, no, mga dogs and cats, and ginahimo man nga kaysa stuffed toys sa mga gihampangan, no, sa mga kabataan ang mga fur babies nato, no. So subong Rabies Awareness Month, ginapa-aware ang taho nga threat gyapon kita sa rabies paagi sa mga ido. So simply lang kung kamo may kapasidad nga magsagot sa mga fur babies, mga ido as pet or a member of family, to prevent man ang rabies infection nga maka-threat sa mga fur babies naton kag sa family is bakunahan gid. Then provide ang insakto nga kinanglan, ang mga pagkaon, ang comfort, lanon sa mga kaayong lawas ang aton ng mga kasapatan kay they are ano man, no, mga sentient animal, may mga damdamin din sila, no. So we need to provide them for the sake of animal welfare, no. So taho man kag sapat, we need to protect from rabies infection, and we aim that the Philippines will be rabies-free by 2030. Thank you, Dr. Ardamil, for the very informative explanation on rabies and its dangers. Kagamo man sang mga kampanya sa provincial government this Rabies Awareness Month. Remember, mga friends, if you're ever bitten by an animal, wash it fast and tell an adult right away. This is Connect Kids TV, powered by Panay Broadband and Buena Vista Cable TV. Connect kita! Connect kita sa mas dasi, mas kalidad, kag mas masaligan. Panay Broadband has the perfect plan for you.
Enjoy seamless browsing, streaming, and gaming with our high-speed internet plans. Get the best of both worlds, high-speed internet plus cable TV entertainment. Contact us now. Like and follow Panay Broadband Facebook page or call 0919-079-8879. Kagina, ginistoryan kita ni Dr. Ardamil about rabies kag kung ano ang himuon kung nakagat sang animal. Subong iya, istoryan naman kita sang taga-Antique, Provincial Health Office paagi sa mga witty nurse nga Sanday Sir Jones Hereza kag Gerald Tongkun kung ano gid ka-dangerous kung ma-infect kita sang rabies. Sa kabatuon nga balita no nga nakasubo natin nga though rabies is a preventable disease, malikawan daan kung nagpabakuna ang pasyente. So sa masubo nga balita, ura kapabakuna ang pasyente nga taga Barbasa sa kababayi 35 anyos. So nagkagat siya, natabo yata ang kagat around mid of January. So nagwa ang signs and symptoms rin August. So after 3 days nga nagwa ang signs and symptoms amo ang pagkamatay kang pasyente. Kung tinignan natin ang statistics, no, grabe ang pagsaka kang kaso kang animal bite particularly. So yung say animal bite, tanan niya classic kang kagat kang sapat, may ayam, may kuti, may amo, may baboy, may karbaw, may baka, may kanding. So animal bite natin is grabe kataas kadya. So before, mga 5 years ago, mga ininggan natin ng mga probinsya, pariyo kang mga aklan kag kapis, usually nauri kita karananda. Pero kadya, na-overtake na natin si aklan. Kag si kapis, may quarter nga na-overtake natin si kapis in terms of animal bite. So, ramay darwa ka klase nga gusto ipakita nga picture bala ang kaso kang rabies natin. Una, posible nga nami ang awareness kang Antiqueño, taas ang awareness. Kag hindi natin ma-deny, nagraka ang giman natin nga Animal Bite Treatment Center rigya sa probinsya. Kauna 6 lang kabilog, kag nagligad nga 7 years. Pero kadya 14 ring kabilog atin certified nga Animal Bite Treatment Center rigya. So ang accessibility kang mga pasyente mas manami rin mag-seek kang vaccination. Kaya halos taga Banwa or next nga town kung sa lugar mo, usually may EBTC rin nga ginatawag or Animal Bite Treatment Center. So, pangarwa, posibleng Filipinos usually dog lover. So, raki ang nagasagod kang ayam. So, base sa aman bites, usually andaman dog ang mga nagkagat kananda. So, since taas ang awareness nanda, ang available rabies vaccine is free and available in the government. So, that is why nga raka ang nagasik kang consultation kag vaccination. That's why nagtimbuok gid ang atin nga kaso sa nga animal bite. Pero good thing, taas man natin accomplishment. As of 2025, 92% out of 100% nga 26,221 bite cases ang natawan kang complete vaccination dose or equivalent na kara around 24,500. So, gid no, ang unang inoobra no, gina-instruct si patient. So, untatan na natin ang mga daan, ng mga pagpati, kang mga kultura natin kang kamalaman nga dapat butang kaahos, kang kapayas, o kung sibuyas. So, ura rin. So, ang sa pagtuon, ang ang ginaduso lang ka mga medical workers is hugasan lang gid ang pilas sa nagailig nga tubig sa silid kang pulo hasta 10 minutos gamit ang antibacterial nga habon o kung bisan habon nga labada. So amo lang gid. So wala ginapadugo ang pilas ha. Hindi natin mapuga ang pilas kay once nga ang pilas kung ang biting animal is rabid o kung may rabies, bisan ano mo para kapuga hindi na magwa. So we are just adding insult to an injury. So dapat wala natin ginapuga ang pilas. So ginahabunan lang, ginalimpyuhan, kag tapos darhan sa pinakamarapit nga Animal Bite Treatment Center. Umagto no sa pinakamarapit nga Animal Bite Treatment Center. So
kag mag-seek kang vaccination depende sa rekomendasyon kang aton nga animal bite trained doctor. So may 3 ka dose ang rabies vaccine. So kung napatay ang ayam, 4 ka dose. So day 0, adlaw nga pagkagat, day 3, day 7. Kung buhi ang ayam, after 14 days, hindi ang kilanan ng day 28. Pero kung napatay ang ayam, ipa-inject ka ka day 28. Mura. And then, basta riga sa gobyerno, libre tanan natin nga vaccination, basta available lang ang ating vaccine sa government. So, once nga mag-set in nun ang signs and symptoms, ano mga sintomas wala kang rabies? Pagkahilanat, tapos nagaparaminad sa site, kung din ka kagat, tapos patsyag mo dumi nagakamang, nga subay, or damang, or kalam, nga something nagapasaka. Alin sa kagat, or sa pilas nga napali rin. Tapos may kahadlak sa tubig, hadlak sa magtulan ka tubig. Actually, wala sa mahadlak kung makita lang tubig. Hadlakan sa matulan ka tubig or mag-inam. It's because ang pasyente nag-laryngeal paralysis siya. So, nagparalysado, tubig na, hindi siya kaswalo. So, feeling na dumalumas siya. So, ang mga tawag na hydrophobia. Tapos, may kahadlak sa sanag or photophobia. Tapos, may kahadlak sa hangin or aerophobia. So, hindi kasarang si pasyente. Usually, ginatest naman na si patient kung wala pati collection kang saliva for confirmatory, ginatest naman si patient kung sa clinical findings kung may rabies bala nga infection si patient, ginakuyaban naman na kung do pungha si pasyente, so sara sa suspetsya naman is rabies ang case ni pasyente, especially kung may dog bite history siya. So once nga magwa ang sintomas na kara, bisan diin lang dyan kara, hindi kinandan kompleto, bisan diin lang dyan kara, plus hindi makita ang ayam or napatay ang ayam antes 14 días. So, kung nagwa ng sintomas, 100% mapatay kita ng pasyente. So, ang amon bilin no sa mga tag-iya kang mga ayam no. Bisan bagkat pagani ti tag-iya, kung ang ayam nakakagat, so ano ang suggestion? Ideally, ginakurong ang ayam. Ginapakaan kamaya dura ginasakit. Kay man dapat ginaobserbaran ang ayam sa silid kang 14 días. Kung mapatay ang ayam sa silid 14 días, naglain ang batasan, samtang ginatipan, nagaturo ang laway, tapos nagapangereb or nagabaris, so suspetsa kita nga may rabies si ayam. So hilapten nga mapatay ang ayam sa silid 14 días, tapos pamanaan ng provet or mangayo sa Department of Agriculture sa inyong munisipyo ka assistance, ipagdurot o pautod ang ulo ng ayam, putson sa cellophane or plastic 2 beses, tapos tusmaw sa ice bucket, tapos ipadala rin sa provet. So kauna ginapadala pa natin sa Iloilo, kaya sa provet rin natin ang Provincial Veterinarian's Office, dyan sa San Jose, sa kilid ng Bureau of Fire Protection Office. So ginapadala rin yan, kagligyan ginatest, may atin niya testing sa probinsya, kung ang ayam is rabid or not. So, libre lain kauna nga nagabayad kita. So, ang inyong kapital lang is pamasahi kang specimen, maulo kang ayam. So, mamangkot kita. Ang tao nga kinahanglan pa natin ipatest nga na injeksyonan naman ang pasyente. So, dyan abi sa treatment regimen, so, once nga ang ayam is positive sa rabies, regardless of vaccination history kang area or barangay nga na, bisan kasarang simana pa lang nag-inject ang Department of Agriculture ka anti-rabies, maliwat yun sanda ka vaccination within 3 to 5 kilometer radius so sa palibot para nga ma-prevent ang pagrapta kang rabies sa mga ayam kay man should doon naka-penetrate ang infection nigyan, so maliwat yun sanda kang vaccination. Sa kadyano nga pagselebrar naton sa bulan kang Marso bilang Rabies Awareness Month no, kaimaw ang program no ni Sir Gerald so sa aton nga rabies prevention and control program no. Kami sa Health Promotion Unit no ang amon ta naman dato ang magpamaan no kag magpaintindi sa aton nga mga pumuluyo kung ano kadelikado ang rabies kag kung paano naton prebentaran. Of course no dapat naton mamanan anay ma'am kung sino ang may bahol nga risgo no nga
magkarabis. Of course, number one dyan gani, ang mga bata natin no, nga permi nagasipal sa aton ayam o kung kuti man. Kaya, kung dyan no, sa setting natin sa probinsya, ang kalabanan natin nga pwede no nga sapat nga magkarabis ti ayam kag ang aton nga kuti no. So mga kabataan naton ti permi gasipal no kay ti daw na consider nila pamilya ang aton man nga mga ayam kag kuti. So may bahol gid nga risgo no nga magkarabis. Number 2, of course, ang mga nagatatap, no. Aside sa kabataan, ti may mga fur parents naman, no, kalabanan kaya no, sa mga panimalay may ara gid no mga ayam hindi gani kuti. Kag of course, no, katlo naton nga may bahol nga risgo. Of course, aton nga mga nag-aalaga gid sa hayop, no, sa aton mga kasapatan o kun ang aton nga mga veterinaryo, no. So amo dyan ang mga tatlo ka subsets no population nga dapat naton tutukan. Gani no sa aton pagselebrar kang Rabies Awareness Month no ang pagpalapad gid guro kag pagpabaskog sang kampanya na hambaga ni kaina ni Sir Gerald no ang aton nga program head sa Rabies Control and Prevention Program nga mas nagrako ang pasyente tungod ang awareness naton mas nagrako kag mas naglapad. So with that no kami sa health promotion nakita namon nga ang rabies no sa kadya no nga mga tinuig na for the past pila na kabulan nga naga-collaborate si Sir Gerald kag ang health promotion, nakita namon ang health seeking behavior kaaton nga mga pumuluyo nga nagbag-o na because of this campaign nga sige-sige kada tuig no. Una dya gani kadya nga Marso ang rabies awareness kag may September nga World Rabies Day. So ang darwari ka mga celebration or commemoration ginatutukan naton, which is why nga in a way no gapasalamat kami sa programa ni Sir Gerald kag kami sa health promotion kay hindi wala ron kami nabudlayan nga magpaintindi no sa mga tao nga kung ano ka importante dya ang rabies awareness natin. Pangarwa siguro is a collaborative effort between sa health kag sa aton nga Provet no sa aton nga mga houseman kay it is because nga hindi lang no nga si health lang ang naga legwork sa tanan-tanan pati man of course ang aton nga Provet no and ang aton nga mga sa agriculture sa munisipyo naton para hindi lang ang tutok naton ang aton nga human rabies no nga bakuna pati man no ang bakuna sa aton nga mga kasapatan labi na gid ang aton ayam kag kuti no. So it's a collaborative effort kang darwa ka opisina naton. Sa may mga alaga no nga mga aton nga mga fur babies no sa mga nanay no lantaw natin kag i-check natin permi aton mga kabataan. Again nung ang aton nga mga kabataan if ever nga makagat riya sanda hadlok ra sanda magpanugid, which is why nga amo na nga lantaw naton permi kag mangkuton i-check din naton mga kabataan kay nakita naton may mga pila ka kaso hindi dyan sa probinsya sa iban nga lugar nga nagyaano na lang nagwa na ang sintomas karabis tungod nga ang bata wala nagapanugid. So which is why nga natin i-check din natin every now and then aton mga kabataan mangkuton. Kag of course no make sure nga kung may mga kasapatan kita sa sulod kang balay dapat na bakunahan. By that no at least makapanti kita kay bakunado aton nga mga hayam o ang aton kuti sa sulod kang balay no. At least no ang aton bala nga feeling nga sige total bakunado kag hindi lang hamba na bakunado dapat gid ang consistent gid ang pagbakuna no. Kay basi may mga lapse riya dyan karon ti balik kita riwa sa puno. So dapat consistent sa kada tuig nga nabakunahan riya ang aton mga kasapatan especially pa ang ginaalaga naton sa sulod kang panimalay. Pakaunon kamayad ang mga fur babies naton painomon ka tubig no. Kag of course check man naton ang status nanda, ang health status no kang aton nga mga ginaalagaan no. So dugang pagid no nambal na ni Sir Gerald kay ginamay 14 kita ka mga ABTCs nga pwede naton palapitan diyan sa probinsya kang Antique. Tanan naton yung mga hospitals ang 8 no may nga province owned hospitals no may ABTC kita there Ocon Animal Bite Treatment Center plus nung aton nga Libertad Polyclinic, ang aton nga Barbasa nung primary care facility, Semerara naton nga Mining and Power Corporation Hospital sa Semerara sa Kaluya no. Kag ang Kaluya Municipal Health Office mismo sa mainland sa Kaluya. So amo dyan ang mga 14 tanan naton no kang mga ABTC centers nga pwede naton no palapitan no. Kag kung may mga para mangkutanon, may mga agam-agam balahaw nga gusto naton klaruhon bukas no ang ato mga PCFs no para sa mga questions kag kung
medyo dugay ang sabat kay tungod duro man ang ginaserbisyuhan kang mga PCFs, pwede i-message no ang page kang Antique Provincial Health Office no. Kay diyan may kita may operation center no nga nagasabat kag ginarelay man sa mga programa no ang aton mga para mangkutan, especially pa kung health no concern ng aton nga istoryahan. So may dugang kita no nga mga animal bite treatment center nga bago no. So we have a Mayor Elmer si Untaran Sa San Jose. Animal Bite Treatment Center, dugang rigya sa San Jose. Kag ang Tibiao PCF ang mga bago. Kag ang Meds nga ABC o kanang private clinic rigyan sa kilid kang Susana Building sa Hilera kang Pacifica. So amo ang mga bago nga na-certified kadya lang nga January nga February. Kadya lang nga February na certified sanda bilang mga dugang Animal Bite Treatment Center, Animal Bite Center. So bilin no sa mga tag-iya kang ayam. So antes magsagod siguraduhon daan natin nga may kapasidad kita bala nga magsabat kang pinansyal nga kinahanglanan kang pasyente in kaso ang imo ayam makatao kang kahalit bala or makakagat sa imo inged balay or sa imo isig kapariho kay man aminado kami sa government nga limitado ang bakuna. May tiempo gid sa silig kasang katuig nga nagakaubusan ni kami kang bakuna tungod nga hindi tungod kuon nga ura manggiti kwarta. May bastante rin ang kwarta kang rabies program kadya. Medyo kay isa may challenge lang gid sa for production sa bilog nga kalibutan kang rabies vaccine. So daad nga kun may mag-abot ang mga tion nga niya kag kun makagat ang himo ayam base sa layi dapat obligasyon kang tag-iya pabakunahan ang pasyente sa pribado nga mga klinika kung hindi available sa government kag i-shoulder na daad ang paggasto sa pasyente kag kita bilang mga dog owners no kung dog lovers man kita daad abay responsibilidad natin nga ginatinguha nga taga-tuig daad mabakunahan ang ang ayam taga-tuig. So mas mayad pa nga mag-early ang vaccination compare sa mag-late or mag-lapse ang vaccination bisan 1 day lang. So ura gid gina-advise ni Provet nga mag-delay sa even 1 day. Mas mayad pa mag-advance sa 1 month or up to 3 months siya nga mag-advance ang vaccination ang ayam. So amo na no ang bilin ta sa atin nga mga manugsagod dagang ayam nga maging responsibilidad kay man kun mas makatipid ang gobyerno kag makatipid ang tag-iya kun ang ayam bakunado kay man ang batunon nga treatment regimen ni pasyente lain. Thank you very much, sirs, on your insightful and informative responses to our question about dangers of rabies and ano ang obrahon kung nakagat sang isa kasapat. For sure na-appreciate gid ina sang aton nga mga viewers. Diri magatakop ng atong second episode subong nga bulan. Salamat gid kay Sir Bert Wakay for sharing his story. And also kay Dr. Marco Ardamil for Provet and Miss Irene Dudoco of Antique Provincial Health Office for being our resource persons on our campaign against sa delikado nga rabies. Kung hindi dahil matempranuhan, what an eye-opening conversation gid. Madamo gid kita sang natunan. Definitely. And as student journalists, we've learned that the best way to understand our world is to ask the right questions and listen to the right people around us. A huge shout out to our school, Santa Barbara Central Elementary School, Iloilo Gateway Hotel and Suites, exclusively managed by Mindspark partners, and I'll shout out my classmates from grade 5 Katman. What about you, Mida Micaela? Of course, I will shout out my fellow classmates grade 4 SFCS. And the production team of Panay Broadband and Buena Vista Cable TV for giving us this platform to grow and share our voices. Make sure to follow us on Facebook and YouTube at Panay Broadband and Buena Vista Cable TV Incorporated. Let us know in the comments who you think we should feature next. Again, I'm your Migo Earl, And I am your Amiga Micaela. nagapahanomdom ang mga kabataan, hindi kabataan lang. Kita ang paglaom sang tanan. Thanks for watching Connect Kids TV. Stay curious, keep connected. See
See you next week! Connect kita!